Isang malakas at tiyak na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa Barangay Marilag. Hindi iyon ordinaryong katok. Hindi katulad ng nagmamadaling pagtawag ng kapitbahay na nanghihiram ng suka o ang mahinang kalabit ng mga anak niya kapag may kailangan. Ang katok na iyon ay may bigat, may awtoridad. Tunog iyon ng isang mundong hindi nabibilang sa kanilang maliit at masikip na eskinita. Napahinto si Althea sa pagtitiklop ng mga nilabhan. Naramdaman niya ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Sa ganitong oras ng gabi, ang hindi inaasahang bisita ay laging may dalang pangamba. Sino yan? Mahinang tanong niya, sapat lang para marinig ng sarili. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kanilang bintanang yari sa jalousie. Dalawang lalaking nakatayo sa labas. Matatangkad, nakasuot ng itim na suit na tila hindi nababagay sa maputik na daan sa harapan ng kanyang bahay. Ang kintab ng kanilang sapatos na katad ay isang insulto sa alikabok na kanilang tinatapakan. Sino sila? Bombay na maniningil? Pero wala naman siyang utang sa mga iyon. Mga pulis? Pero wala naman siyang ginagawang masama. Ang puso ni Thea ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Dahan-dahan siyang lumayo sa bintana at tiningnan ang kanyang 6 na anak. Mahimbing na natutulog ang mga ito sa sahig, magkakatabi sa isang malaki at manipis na banig. Si Maya, ang kanyang panganay na 12 anyos, ay nakayakap kay Lito. Sina Nena at Jose ay magkadikit ang mga ulo. At sa gitna ng lahat, ang kanyang kambal na sina Angelo at Angela, 5 taong gulang, ay payapang humihinga. Ang mga mukha nila'y larawan ng purong inosensya. Sila ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang dahilan kung bakit kinakaya niya ang lahat. Kaninang hapunan, isang pirasong pritong galunggong lang ang kanilang pinaghatian. Maingay, magulo, pero puno ng tawanan. Hinati niya sa 6 ang isda, sinisiguradong ang pinakamalalaking parte ay mapupunta sa mga mas matatanda. Ang natira para sa kanya ay ang ulo, pero sapat na iyon. Ang makita lang silang busog at masaya ay sapat na para sa kanya. Pagkatapos kumain, habang hinuhugasan niya ang mga plato, tahimik niyang binilang ang natitirang pera sa kanyang pitaka. 235 piso, pambili ng gatas para sa kambal bukas, pamasahe para kay Maya, at baon para kay Lito. Paano na ang project ni Nena? Paano na ang gamot sa ubo ni Jose? Bumuntong hininga siya. Bukas, kailangan niyang dumiskarte ulit. Kakayanin niya. Para sa kanila, kakayanin niya ang lahat. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na katok. Mas mariin ngayon, mas walang pasensya. Nagising si Maya. Nay, sino po? Yun? Wala yan, anak. Matulog ka na ulit. Pabulong niyang sagot. Habang marahang tinatapik ang balikat nito, pinilit niyang ngumiti para hindi makita ng anak ang takot sa kanyang mga mata. Wala na siyang pagpipilian. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang loob, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang 2 lalaki ay hindi ngumiti. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Tiningnan nila siya mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay ang loob ng kanyang maliit na bahay na may bahid ng hindi maitatagong pagkamuhi. Ma'am Althea Reyes? Tanong ng isa. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Tumangulang si Thea. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Pinapabigay po ito sa inyo, sabi ng lalaki. At iniabot sa kanya ang isang makapal at mamahaling puting envelope. Sa bigat pa lang nito, alam niyang hindi ito basta-basta. Nag-aalangan man ay kinuha niya ito. Ang papel ay makinis at mabango. Malayong malayo sa mga gusgusing papel na hawak niya sa araw-araw. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sino po ang nagpapabigay? Halos hindi marinig na tanong niya. Hindi sumagot ang lalaki. Tumalikod lang sila at nagsimulang maglakad palayo ang kanilang mga mamahaling sapatos
ay muling lumilikha ng tunog na hindi nabibilang doon. Naiwan si Thea na nakatayo sa pintuan. Yakap-yakap ang misteryosong envelope. Isinara niya ang pinto at maingat na nilock. Lumapit siya sa nag-iisang bumbilya na nagsisilbing ilaw ng kanilang tahanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang unang nahulog mula rito ay isang salansan ng mga litrato. Mga litratong propesyonal ang kuha, malinaw at makulay. Napaatras siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang nasa litrato ay sina Angelo at Angela. Naglalaro sa isang maruming bakuran. Kumakain ng kamote. Natutulog sa kanilang banig. Ang kanyang kambal. Kinunan ng hindi niya alam. Sino ang gumawa nito? Para saan? Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sa ilalim ng mga litrato, may isa pang papel. Mas makapal. Pormal. Punong-puno ng mga salitang hindi niya maintindihan. Mga salitang pang-abogado, pero may isang pangalan doon na naintindihan niya. Isang pangalan na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Isang pangalan mula sa isang gabing pagkakamali na nagbunga ng kanyang dalawang pinakamamahal na anghel, Mateo del Fuego. At sa ilalim ng pangalang iyon, sa malalaking letra na tila sumisigaw sa kanya, ay ang mga salitang dumurog sa kanyang mundo. Petition for Sole Custody. Nabitiwan ni Thea ang mga papel. Ang mga litrato ng kanyang mga anak ay nagkalat sa sahig na semento. Napaluhod siya. Ang mga tuhod ay nanghina. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Tiningnan niya ang kanyang natutulog na kambal at isang tahimik na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang hikbing puno ng sakit, takot, at kawalan ng pag-asa. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na siya ay mag-isa. Ang pangalang Althea Reyes ay isang abala. Isang hindi inaasahang problema sa isang perpektong pagkalkula na spreadsheet ng kanyang buhay. Nakatayo si Mateo del Fuego sa harap ng floor-to-ceiling glass window ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Del Fuego Tower. Sa ibaba, ang Bonifacio Global City ay parang isang laruan lamang, isang maliit na kaharian na kaya niyang kontrolin sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Dito sa taas, ang lahat ay malinis, tahimik, at nasa ayos. Walang puwang para sa gulo. Walang puwang para sa mga sorpresa. The investigation is complete, sir. Sabi ng kanyang private investigator sa kabilang linya ng telepono. Confirmed. DNA match is 99.9%. They are your children. Hindi kumurap si Mateo. Pinatay niya ang tawag ng hindi nagpapaalam. Mga anak. 2 bata na bunga ng isang gabing halos hindi na niya matandaan. Isang malabong alaala ng sobrang alak. Isang malungkot na mukha ng isang babae sa isang charity event ng kumpanya. 5 taon na ang nakalipas. Iyon lang. Isang pagkakamali. Isang insignificant detail na ngayon ay nagbabantang guluhin ang lahat. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang ina, si Doña Elvira del Fuego, na may tindig ng isang reyna. Kasunod niya ang kanyang fiancé, si Katrina Velasco, na kasing perpekto at kasing kinis ng diamanteng singsing sa daliri nito. Sila ang nagdala ng balitang ito kaninang umaga. Dala ang isang folder na puno ng mga litrato at report. So, it is true? Tanong ni Doña Elvira. Ang boses ay matigas na parang bakal. Yes, sagot ni Mateo. Ang tingin ay nasa malayo pa rin. Naramdaman niya ang kamay ni Katrina sa kanyang braso. Malambot, pero may diin. Teo, this is a blessing, she said softly. An heir for the Del Fuego legacy. We just need to correct the situation. Ang mga batang iyon ay may dugong Del Fuego. Segunda ni Doña Elvira,
Lumapit ito sa kanya. Hindi sila maaaring lumaki sa isang dampa kasama ng babaeng iyon. Isipin mo ang kahihiyan! Ang pangalan ng pamilya natin. Ito ang mga salitang palagi niyang naririnig. Pangalan, legasiya, dugo, buong buhay niya. Iyon ang ipinukpok sa kanyang isipan. Hindi siya si Mateo, ang tao. Siya si Mateo del Fuego. Ang CEO, ang tagapagmana, tumingin siya sa dalawang babae. I will handle this. Ang pagpunta sa Barangay Marilag ay parang pagpasok sa ibang bansa. Ang kanyang mamahaling European car ay hirap na hirap sa makipot at baku-bakong kalsada. Ang mga nakasampay na damit sa bawat bintana, ang mga batang nagtatakbuhan ng nakapaa, ang mga nag-uusyosong tingin ng mga kapitbahay, lahat ng ito ay isang atake sa kanyang maayos na mundo. This place is disgusting, bulong ni Katrina, habang maingat na iniiwasan ang isang maliit na putik sa daan. Hindi sumagot si Mateo. Nakita na niya ang bahay. Mas masahol pa sa inilarawan ng investigator. Maliit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, at mukhang isang malakas na hangin lang ay bibigay na. Paano nabubuhay ang mga tao dito? At paano nabubuhay dito ang kanyang mga anak? Pagbukas ng pinto, nakita niya ulit ang babae mula sa malabong alaala. Althea Reyes. Payat, suot ang isang kupas na t-shirt at shorts, pero ang mga mata nito ay nag-aapoy. Sa likod nito ay sumisilip ang 6 na bata, kabilang ang 2 mukha na pamilyar sa kanya mula sa mga litrato. Ang kanyang mga anak. Walang paligoy-ligoy si Mateo. Para sa kanya, ito ay isang transaksyon, isang problema na kailangan ng solusyon. At ang solusyon niya sa lahat ng bagay ay laging isa lang. Magkano? Tanong niya. Ang boses ay malamig at direkta. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Thea. Mula sa pagtatanggol, naging purong galit. Ano? How much do you want for the 2 children? Paglilinaw niya, inilabas niya ang kanyang checkbook. Name your price. I will write any amount. Just give me my children, and you and your other family can live a better life. Theo, be gentle. Saway ni Katrina. Pero ang ngiti sa labi nito ay nagsasabing sang-ayon ito sa kanyang ginagawa. Hindi mabibili ng pera ang mga anak ko. Ang boses ni Thea ay mahina pero matigas. Bawat salita ay may bigat. Everything has a price, Miss Reyes. Giit ni Mateo. This is a generous offer. Maging praktikal ka. Hindi mo sila kayang buhayin ng maayos dito. Itinuro niya ang paligid ng bahay. Hindi na sumagot si Thea. Hinablot niya ang iniaabot na tseke ni Mateo. Sa isang iglap, akala ni Mateo ay nagtagumpay na siya. Ngunit sa harap mismo ng kanyang mga mata, pinunit ni Thea ang tseke, hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Umalis na kayo, sabi ni Thea. Ang mga mata ay nangingilid na sa luha, pero ang tindig ay hindi natitinag. Hindi ninyo makukuha ang mga anak ko. Ibinagsak niya ang mga piraso ng papel sa paanan ni Mateo. Pagkatapos, isinara niya ang pinto. Nang malakas, naiwan si Mateo na nakatayo roon, kasama si Katrina, napapaligiran ng mga matang mapanghusga ng buong barangay. Ang mga piraso ng kanyang solusyon ay nililipad ng hangin. Sa buong buhay niya, hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganitong pagtanggi, ng ganitong kahihiyan. Hindi niya ito matanggap. Ang isang hindi mula sa isang babaeng walang-wala ay isang insulto sa lahat ng kanyang pagkatao. Pabalik sa sasakyan, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Ang isip ni Mateo ay nagliliyab. Ang pagiging praktikal ay tapos na. Ang negosasyon ay tapos na. Pagdating sa opisina, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya. Ang kanyang personal na abogado. Sir Mateo, nakatanggap na ba siya ng petition for custody?
Malamig na tanong ni Mateo. Yes, sir. Ipinadala na namin kagabi. Tumingin si Mateo sa labas ng bintana, sa syudad na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pakiramdam ng kontrol ay bumabalik na. Good. Huminto siya sandali. Gawin ninyo ang lahat. I don't care about the cost. I don't care about the methods. I want my children. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang korte ay isang malamig na lugar. Hindi lang dahil sa malakas na aircon na tumatama sa balat ni Thea. Malamig ang sahig na marmol. Malamig ang matitigas na upuang kahoy. At higit sa lahat, malamig ang mga tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Mga taong nakasuot ng mamahaling damit at nagsasalita ng mga salitang hindi niya maabot. Pakiramdam ni Thea ay isa siyang basahan na napadpad sa isang palasyo. Ang suot niyang bestida, ang nag-iisa niyang disenteng damit na hiniram pa niya sa kanyang kumare, ay mukhang luma at kupas sa tabi ng mga suit at detakong na sapatos ng mga abogado ni Mateo del Fuego. Ang public attorney na nakaupo sa tabi niya ay mabait. Pero sa bawat tingin niya sa kabilang panig sa 5 abogadong nakapalibot kay Mateo del Fuego, nakikita niya ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Ito ay isang laban ng langgam at elepante. Nagsimula ang hearing. Isa-isang tumayo ang mga abogado ng kabilang panig. Ang kanilang mga boses ay puno ng kumpiyansa. Ang kanilang mga salita ay parang matutulis na kutsilyo na humihiwa sa pagkatao niya. Your Honor, we are here to save 2 children from a life of neglect and poverty. Simula ng pangunahing abogado, isang matandang lalaki na may buhok na kulay abo. Ipinakita nila ang mga litrato ng bahay niya. Ang butas na bubong, ang maruming sahig, ang mga natutulog niyang anak sa sahig. Ang bawat larawan ay ipinakita bilang ebidensya ng kanyang kapabayaan. Hindi nila ipinakita ang tawanan sa loob ng bahay na iyon. Hindi nila ipinakita ang mga yakap at halik. Pagkatapos, tinawag nila ang kanilang unang testigo. Nanlamig ang buong katawan ni Thea nang makita niya kung sino ito. Si Aling Nelia, ang kapitbahay niya na madalas niyang bigyan ng ulam kapag may sobra siya. Ang kapitbahay na tinulungan niyang alagaan ang anak noong na-dengue ito. Aling Nelia, sabi ni Thea sa kanyang isip. Anong ginagawa mo dyan? Tumayo si Aling Nelia sa witness stand, hindi makatingin ng diretso kay Thea. Maaari mo bang ilarawan sa korte ang pagiging ina ni Althea Reyes? Tanong ng abogado. Yumuko si Aling Nelia. Madalas po, wala siya sa bahay. Iniiwan niya ang mga anak niya. Minsan, hanggang gabi na po, nag-iiyakan na ang mga bata sa gutom. Isang kasinungalingan. Hindi makapaniwala si Thea. Ang tanging pagkakataong ginagabi siya ay kapag kumukuha siya ng ekstra trabaho sa paglalabada para lang may maipakain sa kanila. At saan siya pumupunta? Sa sugalan po. Sa may kanto. Nagmamadyong po. Napailing si Thea. Oo, pumunta siya roon minsan. Hindi para magsugal, kundi para makiusap sa may-ari kung pwedeng siya na lang ang maglinis ng lugar kapalit ng konting pera. Tinanggihan siya. Ipinakita ng abogado ang isang malabong litrato na kuha mula sa malayo. Nandoon nga siya. Nakatayo sa labas ng sugalan. Your Honor, ito po ang ebidensya ng pagiging sugarol at pabayang ina ng respondent. Hindi totoo yan! Hindi napigilan ni Thea ang sarili. Tumayo siya. Nagsisinungaling kayo. Order in the court! Sigaw ng judge. Pinaupo siya ng kanyang abogado. Pilit siyang pinapakalma. Pero paano siya kakalma? Sa isang iglap, ang lahat ng sakripisyo niya ay binura at pinalitan ng mga kasinungalingang gawa-gawa ng pera. Pagkatapos ng hearing, habang nag-aantay sila ng desisyon ng judge, lumabas si Thea para huminga. Ang dibdib niya ay sobrang sikip. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Impressive performance, wasn't it? Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kanyang likuran.
Humarap siya at nakita si Katrina Velasco, nakangiti ng matamis. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Wala si Mateo sa tabi nito. Walang hiya ka, sabi ni Thea. Ang boses ay nanginginig sa galit. Alam mong hindi totoo ang lahat ng yon. Nawala ang ngiti ni Katrina. Napalitan ito ng isang malamig at mapanghamak na tingin. Totoo o hindi, wala akong pakialam. Ang mahalaga ay kung ano ang pinaniniwalaan ng judge. Lumapit si Katrina. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Listen to me carefully, Althea. This is just a warning. Nakita mo kung gaano kadali para sa amin na sirain ka. Isipin mo kung ano ang kaya naming gawin sa 4 mo pang anak. Natigilan si Thea. We can make reports. Child services. Pwede naming sabihin na binubugbog mo sila, na ginugutom mo sila. Madali lang kaming makakahanap ng testigo. Isang tawag ko lang, Thea. At kukunin sila sa'yo ng gobyerno. Ang takot ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa puso ni Thea. Ito ay isang banta na hindi niya naisip. Pumili ka, Thea. Dagdag pa ni Katrina, ang bawat salita ay tumatar-penetrated sa kanyang kaluluwa. Ibigay mo sa amin ang kambal ng mapayapa at hahayaan ka namin. Mananatili sa'yo ang 4. O, lumaban ka at mawawala sa'yo ang lahat. Tumalikod si Katrina at nagsimulang maglakad palayo na parang wala lang sinabing karumal-dumal na bagay. Naiwan si Thea na nakatayo roon, nanginginig. Ang galit niya ay napalitan ng purong takot. Pumasok muli ang kanyang abogado sa hallway. Ang mukha ay malungkot. Thea, may desisyon na ang judge. Hindi makapagsalita si Thea, pansamantala, habang dinidinig ang kaso. Binibigyan niya si Mr. Del Fuego ng karapatang bisitahin ang kambal 2 beses sa isang linggo. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Thea. Hindi pa ito ang katapusan, pero ito na ang simula ng pagkasira, ang unang pagputol sa kanyang pamilya. Naramdaman niya sa unang pagkakataon ang tunay na panganib, ang anino ng pagkatalo. At sa ilalim ng malamig na ilaw ng korte, alam niyang ang mga anino ng kasinungalingan ay nagsisimula pa lamang dumilim sa kanyang buhay. Ang pagbisita ay isang obligasyon. Isang kahon na kailangang lagyan ng check sa mahabang listahan ng mga dapat gawin ni Mateo Del Fuego. Dumating siya sa Barangay Marilag sakay ng kanyang itim na SUV, kasama ang isang bodyguard. Hindi para sa proteksyon, kundi para magsilbing harang sa pagitan niya at ng mundong ito na puno ng putik at pag-usisa. Nagdala siya ng 2 malalaking paper bag mula sa pinakamahal na toy store sa syudad. Ito ang alam niyang paraan ng pakikipag-ugnayan, ang pagbibigay ng mga bagay na may presyo. Nakatayo si Althea sa pintuan, hawak ang kamay ng kambal. Ang mga mata niya ay nakatingin sa sahig, sa sapatos ni Mateo, kahit saan. Wag lang sa mukha nito. Ang kanyang buong katawan ay sumisigaw ng pagtutol at sakit, pero wala siyang magawa. Ito ang utos ng korte. Hello? Bati ni Mateo. Ang boses ay tunog formal at hindi sanay. Walang sumagot. Hinigpitan lang ni Thea ang hawak sa mga anak. Yumuko si Mateo at tiningnan ang 2 bata na halos hanggang baywang lang niya. Magkamukhang magkamukha sila at parehong may mga matang katulad ng sa kanya, isang katotohanang hindi niya maitatanggi. I brought you some toys, sabi niya at iniabot ang mga paper bag. Kinuha ito ni Angelo, ang batang lalaki, at tahimik na binuksan. Isang komplikadong robot na may maraming ilaw at tunog ang laman. Tiningnan lang ito ng bata. Walang kagalakan, walang pagkasabik. Si Angela naman ay nagtago sa likod ng kanyang ina. Pakiramdam ni Mateo ay parang nasa isang business presentation siya na hindi pinapansin
Hayaan mo na sila, mahinang sabi ni Thea. Ang boses ay walang emosyon. Dalhin mo na sila sa parke. Ibalik mo sila bago mag-alas 5. Tumango si Mateo. Hinawakan niya ang kamay ng dalawang bata. Ang mga kamay nila ay maliliit at malambot sa loob ng palad niya. Isang kakaibang pakiramdam. Sa parke, tahimik lang ang kambal. Nakaupo sila sa isang bench habang pinapanood ni Mateo ang paglipas ng oras sa kanyang Rolex. Ang mamahaling robot ay nakapatong lang sa tabi nila, hindi ginagalaw. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ito ay isang kabiguan. Isang masamang investment ng oras. Hindi niyo ba gusto? Tanong niya sa wakas. Hindi na matiis. Umiling si Angelo. Si Angela ay yumuko at may kinuha sa kanyang bulsa. Lumapit ang bata kay Mateo. Nag-aalangan. Iniabot nito ang isang maliit at makinis na bato. Mayroon itong mga guhit na iginuhit gamit ang Crayola isang ngumingiting araw. Para sa'yo, bulong ni Angela. Tiningnan ni Mateo ang bato. Walang halaga. Marumi. Pero ito ang unang pagkakataon na may nagbigay sa kanya ng isang bagay na hindi naghihintay ng kapalit. Kinuha niya ito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Salamat. Sabi na lang niya. Tila nabasag ng munting regalo ang yelo. Si nanay ang nagturo sa amin mag-drawing sa bato. Sabi ni Angelo, sa wakas ay nagsalita. Marunong din si nanay gumawa ng costume na superhero. Gawa sa karton. Opo, segunda ni Angela. At kapag gabi na, nagkukwento siya tungkol sa mga bituin. Sabi niya, yung pinakamaliwanag daw si Tatay Rico yon binabantayan kami. Biglang tumahimik ang bata. Na-realize ang sinabi. Tumingin sila kay Mateo na may halong takot. Ngunit hindi galit ang naramdaman ni Mateo, kundi at pag-usisa. Ang babaeng inilarawan ng kanyang mga abogado sa korte, isang pabaya. Isang sugarol ay malayong malayo sa nanay na bukang bibig ng mga batang ito. Ang nanay na gumagawa ng costume mula sa basura. Ang nanay na naghahati ng isang isda sa 7. Ang nanay na nagtuturo sa kanila na makakita ng ganda sa isang simpleng bato. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang kanyang mga bayarang abogado? O ang dalawang inosenteng batang ito? Gusto niyo bang maglaro? Tanong ni Mateo. Isang ideya na bigla na lang pumasok sa isip niya. Anong laro? Taguan. Nanlaki ang mga mata ng kambal. Sa isang iglap, nawala ang kanilang takot. Napalitan ito ng purong kagalakan. Sige! Ikaw ang taya, sigaw ni Angelo. Sa simula, pakiramdam ni Mateo ay isa siyang tanga. Si Mateo Del Fuego, CEO ng Del Fuego Corporation. Nakatayo sa gitna ng isang pampublikong parke, nakapikit at nagbibilang hanggang 10. Naramdaman niya ang pagtingin ng ilang mga tao. Ngunit nang marinig niya ang hagikgikan ng kambal habang nagtatago, may kung anong nagbago sa loob niya. Ready or not, here I come, sigaw niya. Hinahanap niya sila sa likod ng mga puno, sa ilalim ng slide. Sa bawat paghahanap, ang tawa ng mga bata ay parang musika. Hinabol niya sila, nahuli niya si Angelo, at kiniliti ito. Ang tawa ng bata ay nakakahawa. Hinabol niya si Angela, at nang madapa ito, binuhat niya ito at inangat sa ere na parang eroplano. At doon, sa gitna ng alikabok at tawanan, nangyari ito. Ngumiti si Mateo. Hindi isang pilit na ngiti para sa mga kamera o sa mga business partners. Hindi isang ngiting mapanghamak, kundi isang tunay, malapad, at totoong ngiti. Isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang kumpanya. Siya ay isang ama na naglalaro kasama ang kanyang mga anak. Nang oras na para umuwi, ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik. Ang dalawang bata ay tahimik na muli sa loob ng kotse, pagod pero masaya. Pagdating sa eskinita, nag-aantay na si Thea sa labas.
Nang makita siya ng mga bata, tumakbo sila at niyakap siya ng mahigpit. Nanay, naglaro kami ni Papa Teo. Masayang sabi ni Angela. Natigilan si Thea sa narinig. Papa Teo! Tumingin siya kay Mateo. Ang mga mata ay puno ng gulat at isang emosyon na hindi mabasa ni Mateo. Akmang tatalikod na si Mateo para umalis. Nang mapansin niya ito, nakatingin si Thea sa masayang mukha ng kanyang mga anak at pagkatapos ay sa kanya. Sa mga mata ni Thea, nakita ni Mateo ang isang nakakadurog na pinaghalong damdamin, ang kaligayahan ng isang ina na makitang masaya ang kanyang mga anak at ang matinding sakit na ang kaligayahang iyon ay dulot ng lalaking sumisira sa kanyang buhay. Ang pakiramdam ng tagumpay na naramdaman ni Mateo sa korte ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang matalim at hindi pamilyar na kirot, kasalanan. Ito pala ang tawag doon. Ang batong may guhit na araw ay nakapatong sa kanyang mamahaling lamesang gawa sa mahogany. Sa gitna ng mga importanteng dokumento, ng mga financial reports na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso at ng isang high-tech na computer, ang munting bato ay tila isang anomalya. Walang halaga, pero sa loob ng nakaraang 2 araw, ito ang bagay na hindi maalis sa paningin ni Mateo. Isinara niya ang folder na hawak. Hindi niya maintindihan ang mga numero. Ang isip niya ay lumilipad pabalik sa parke, sa tawa ni Angelo, sa mahigpit na yakap ni Angela, sa mga kwento nila tungkol sa isang nanay na sobrang kaiba sa babaeng ipinipinta ng kanyang mga abogado sa korte. Papa Teo, ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang titulong hindi niya kailanman pinangarap, pero ngayon ay nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib, at kasabay ng init na iyon ay ang lamig ng kasalanan. Nakikita pa rin niya ang itsura ni Thea, ang pinaghalong saya at sakit sa mga mata nito. Bumukas ang pinto at pumasok si Katrina, dala ang isang tasa ng kape. Ngumiti ito ng matamis, isang perpektong ngiti na madalas niyang makita sa mga pabalat ng magazine. You seem distracted lately, Theo. Sabi nito, inilapag ang kape sa kanyang mesa. Nakita nito ang bato. What is this trash? Akmang pupulutin ito ni Katrina para itapon. Don't touch that. Mabilis at mariing sabi ni Mateo. Nagulat si Katrina sa kanyang tono. Maging si Mateo ay nagulat din sa sarili. Mabilis na binawi ni Katrina ang kanyang kamay at muling ngumiti. Okay, sorry. Mukhang maganda ang naging epekto sa'yo ng pagbisita sa mga bata. I'm happy for you. For us. Umupo si Katrina sa silyang nasa harapan niya. Anyway, kinausap ko si Attorney De Villa. Sabi niya, sa susunod na hearing ilalabas natin ang ebidensya na may iba pang lalaki si Althea Reyes. We will prove that she is morally unfit. We will crush her. Crush her. Dudurugin siya. Ang salitang iyon ay tumama kay Mateo na parang sampal. Dati, ang mga salitang ito ay musika sa kanyang pandinig. Mga salita ng tagumpay. Ngayon, ang tunog nito ay marumi, malupit. Hindi kailangan. Is that really necessary? Tanong niya, sinubukang maging casual. The court already granted me visitation rights. The momentum is on our side. Tumingin sa kanya si Katrina. Ang mga mata ay naniningkit. Theo, don't tell me you're going soft on her. Nakikita mo naman kung saan siya nakatira. She's filth. We are saving those children from her. Ang lason sa boses ni Katrina ay hindi na maitago. May personal na galit. Hindi ito tungkol sa mga bata. Ito ay tungkol sa pagdurog kay Thea. Bakit? We just need to be careful. Sabi na lang ni Mateo. I don't want this to look like we are bullying her. Tumawa si Katrina. Bullying? Theo, this is war. At sa digmaan, walang puwang ang awa. Tumayo ito at hinalikan siya sa pisngi. I have to go. Shopping with my friends, I'll see you at dinner. Pagkaalis ni Katrina,
Naiwan si Mateo sa katahimikan ng kanyang opisina. Pero ang isip niya ay maingay. Ang sinabi ni Katrina ay nag-iwan ng isang tanong na hindi niya maialis. Bakit ganoon na lang ang galit nito kay Thea? Isang babaeng ngayon lang naman nito nakilala. May mali. May isang piraso ng puzzle na hindi umaakma. Kinagabihan, hindi umuwi si Mateo. Nagpaiwan siya sa opisina. Matagal, pagkatapos umalis ng lahat ng kanyang empleyado. Ang Del Fuego Tower ay tahimik. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang chief accountant. Mr. Chua, I need a favor. It's confidential. Anything, Sir Mateo. I need you to pull up the records of Katrina Velasco's personal expenses for the last 6 years. Lahat. Credit card statements, bank transfers, lahat. I want a full report on my desk by tomorrow morning. Sir, may I ask? Just do it, Mr. Chua. Mark it as a standard background check for the prenuptial agreement. No one else should know. Understood, sir. Kinabukasan, isang naka-encrypt na file ang ipinadala sa email ni Mateo. Mag-isa siya sa kanyang opisina nang buksan niya ito. Daan-daang pahina ng mga transaksyon, mga damit mula sa Paris, alahas mula sa Italy, mga bakasyon sa Maldives. Walang kakaiba. Ito ang lifestyle ni Katrina. Pero patuloy siyang nag-scroll. Pabalik. 1 taon, 2 taon, 4 na taon, 5 taon. Itinigil niya ang pag-scroll. Oktubre 2018, ang buwan ng anibersaryo ng Del Fuego Corp. Ang buwan kung kailan nangyari ang gabing iyon. Binasa niya ang bawat linya. Mga bayad sa restaurant, mga bayad sa hotel. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang linya na naiiba sa lahat. Isang bank transfer. Hindi credit card purchase. Pangalan ng tatanggap, Rico Santos. Halaga, 500,000 piso. Petsa. Oktubre 15, 2018. Napahinto sa paghinga si Mateo. Rico Santos, saan niya narinig ang pangalang iyon? Sabi niya, yung pinakamaliwanag daw. Si Tatay Rico yun. Ang sinabi ni Angela. Ang pangalan ng lalaking kinikilalang ama ng kambal bago siya dumating. Ang dating partner ni Thea. Tiningnan niya ulit ang petsa. Oktubre 15. Ang anniversary gala ng kumpanya ay noong Oktubre. 5 araw bago ang gabing iyon. 5 araw bago ang pagkakamali. 500,000 piso, isang malaking halaga para sa isang ordinaryong tao. Sapat na para paalisin ang isang lalaki. Sapat na para iwanan ang isang buntis na babae. Hindi. Hindi buntis. Sapat na para iwanan ang isang babaeng may 4 na anak para ito ay maging desperada at mag-isa. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang plano. Ang gabing iyon ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang setup. Siya ay hindi lang lasing. Siya ay ginamit. At si Thea, hindi lang siya isang babae sa maling lugar at maling oras. Siya ay isang biktima. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Mateo. Mas matindi pa sa galit na naramdaman niya noong pinunit ni Thea ang kanyang tseke. Ito ay galit na nagmumula sa katotohanan ng isang malaking panloloko. Isinara niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang pagdududa ay naging katiyakan. Ang kalituhan ay naging isang malinaw na layunin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang private investigator. May bago akong ipapagawa sa'yo. Ang boses ni Mateo ay kalmado, pero sa ilalim nito ay isang bagsik na nakakakilabot. Ano po yon, sir? Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Rico Santos. I want to know where he is, what he does, and every secret he has. Uminto,
Siya sandali. Hanapin mo siya. Now, ang pag-asa ay parang isang kandila sa gitna ng bagyo. Maliit, nanginginig, at anumang oras ay maaaring pumanaw. Para kay Thea, ang pag-asang iyon ay halos wala na. Ang bawat araw ay isang pakikibaka. Tinanggal siya sa kanyang trabaho sa pananahi dahil ang amo niya ay natakot madamay sa gulo ng pamilya Del Fuego. Ang may-ari ng inuupahan nilang bahay ay nagbigay na ng ultimatum 2 linggo para magbayad ng 3 buwang upa, kundi ay palalayasin sila. At ang pinakamasakit sa lahat, si Maya, ang kanyang panganay, ay nagkasakit. Mataas ang lagnat nito. Resulta ng palihim na pagtatrabaho sa palengke sa gabi para lang makatulong sa gastusin. Nakatayo si Thea sa labas ng isang maliit na botika, hawak ang reseta ng doktor. Ang presyo ng gamot ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, 85 piso. Ang natitira sa kanyang bulsa ay 20 pesos. Napaupo siya sa isang bangketa. Ang pagod at gutom ay humahalo sa kanyang pag-aalala. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at ipinikit ang mga mata. Gusto niyang umiyak, pero parang naubos na ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng isang malaking dilim. Thea, isang pamilyar na boses. Nag-angat siya ng tingin. Si Mateo Del Fuego, nakatayo sa harap niya. Hindi nakasuot ng suit ngayon, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Wala siyang dalang bodyguard. Walang mamahaling sasakyan sa likod. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Thea. Ang boses ay pagod at walang gana. Nakita ni Mateo ang hawak niyang reseta. May sakit ba ang isa sa mga bata? Hindi sumagot si Thea. Tumalikod siya. Ayaw ipakita ang kanyang kahinaan. Let me help, sabi ni Mateo. Ang boses ay malumanay. Isang bagay na hindi pa niya narinig mula rito. I can pay for the medicine. I can. Hindi ko kailangan ng tulong mo, putol ni Thea. Hindi mo ba naiintindihan? Bawat tulong na galing sa'yo, may kapalit. Bawat piso mo, may interes. Layuan mo na lang kami. Thea, I'm sorry. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa kanya. Sorry? Para saan? Sa pagsira mo sa buhay namin? Sa pagbili mo ng mga testigo? Sa pagbabanta ng fiancé mo? Huli na para sa sorry mo, Mr. Del Fuego? Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Kahit hindi niya alam kung saan pupunta. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hininga ay masakit. Ang araw ng huling hearing ay dumating. Pumasok si Thea sa korte na parang isang sundalong sugatan, pero pilit pa ring tumatayo. Wala na siyang lakas, pero kailangan niyang lumaban para sa kanyang mga anak. Ngunit ang huling suntok ay hindi pa dumarating. Tinawag ng abogado ni Mateo ang kanilang huling testigo. Nagulat ang lahat, pati na ang abogado ni Thea, dahil wala ito sa listahan. At nang pumasok ang testigo, pakiramdam ni Thea ay gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Rico, ang lalaking minahal niya. Ang lalaking ama ng kanyang 4 na anak. Ang lalaking basta na lang siyang iniwan, 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo ito ngayon sa harap niya, mas payat, ang mga mata ay puno ng takot at pag-iwas. Mr. Santos, simula NJ Abogado. Kilala niyo ba si Althea Reyes? Opo, mahinang sagot ni Rico. Maaari mo bang sabihin sa korte kung anong klaseng ina siya? Tumingin si Rico kay Thea. Isang mabilis na sulyap na puno ng pagsusumamo at pagsisisi. Pero nang tumingin ito sa direksyon ni Katrina Velasco na nakaupo sa likod ni Mateo, ang takot sa mga mata nito ay nanaig. Huminga siya ng malalim. Si Thea, desperada na siya sa pera. Minsan, tinanong niya ako kung pwede naming ibenta ang isa sa mga bata.
Isang malakas na hindi ang kumawala sa bibig ni Thea. Pero huli na. Ang mga salita ay binitiwan na. Ang lason ay kumalat na sa buong silid. Ang bawat isa ay nakatingin sa kanya na may paghuhusga. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi. Ang boses ng abogado. Ang pagtutol ng sarili niyang abogado. Ang pagpukpok ng gavel ng judge. Ang lahat ay naging isang malabong ingay. Ang tanging malinaw lang ay ang mukha ni Rico. Isang mukha ng isang duwag na sinira ang lahat ng natitira sa kanya. The court finds Althea Reyes unfit to be a parent. Ang mga salita ng judge ay parang isang sentensyang kamatayan. Sole custody of the twins, Angelo and Angela Reyes, is hereby granted to the petitioner, Mr. Mateo Del Fuego. Napaluhod si Thea. Isang tunog ng pagkasira ang lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi isang sigaw, kundi isang ungol ng isang inang inagawan ng anak. 2 social worker ang lumapit sa kambal. Nag-umpisa silang umiyak. Tinatawag ang kanyang pangalan. Nanay! Nanay! Sinubukan niyang tumayo. Sinubukan niyang lumapit. Pero ang kanyang mga binti ay ayaw sumunod. Ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos. Ang huling patak ng kanyang luha ay pumatak sa malamig na sahig ng korte. Nakita niya si Mateo, nakatayo, hindi gumagalaw. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng tagumpay, kundi isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang pagsisisi. Habang kinukuha ng mga social worker ang kanyang umiiyak na mga anak, lumapit si Mateo sa kanila. May sinabi ito at huminto sila. Tumingin si Mateo ng diretso kay Thea sa gitna ng kaguluhan ng kanyang pagdadalamhati. Ang mga mata nila ay nagtagpo. This is not over. Ang basa niya sa mga labi nito. Magtiwala ka sa akin. Pagkatapos ay umalis ito. Iniwan si Thea sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo na may hawak na isang maliit, halos imposibleng sinag ng isang pangakong hindi niya maintindihan. Ang amoy ng dagat at kalawang ay nangingibabaw sa hangin. Nakatayo si Mateo Del Fuego sa dulo ng isang abandonadong pier sa Navotas. Ang buwan ay nakatago sa makakapal na ulap at ang tanging liwanag lang ay nagmumula sa isang poste na may pundidong bumbilya. Ang tunog ng alon na humahampas sa mga haligi ng pier ay parang isang malungkot na himig. Ito ang lugar na ibinigay ng kanyang investigator. Ang lugar kung saan nagtatago si Rico Santos. Hindi nagtagal, isang anino ang lumitaw mula sa kadiliman. Si Rico, payat, balisa, at ang mga mata ay ligaw na parang isang hayop na nasukol. Nang makita niya si Mateo, natigilan siya. Ang pag-asa sa kanyang mukha ay napalitan ng purong takot. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Rico. Bakit mo ako pinapunta dito? Kilala mo kung sino ako? Sagot ni Mateo. Ang boses ay kalmado pero mabigat. Lumakad siya palapit. Bawat hakbang ay may layunin. Ang tanong ay, kilala mo ba kung sino ka, Rico? Wala akong alam sa sinasabi mo. Umatras si Rico, handang tumakbo. Talaga? Itinaas ni Mateo ang isang folder dahil marami akong alam tungkol sa'yo. Rico Santos. May utang na 2 milyong piso kay El Diablo. Isang kilalang loan shark. May sakit sa bato ang nanay mo. Kailangan ng dialysis 3 beses sa isang linggo. At may isang anak ka sa tondo na hindi mo sinusustentuhan. Napatigil si Rico. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Paano mo? Paano mo nalaman ang lahat ng yan? I know everything, sabi ni Mateo. Mas lumapit pa. Alam ko rin ang tungkol sa 500,000 piso na pumasok sa bank account mo noong Oktubre 15, 2018. Isang transfer mula sa personal account ni Katrina Velasco. Sa pagbanggit ng pangalan ni Katrina, si Rico ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Napaluhod ito. Pakiusap. Huwag mo akong saktan. Ginawa ko lang ang pinapagawa niya. Iyon ang gusto kong marinig.
sabi ni Mateo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakot. Ang kanyang kalmadong boses ay mas nakakakilabot. Gusto kong malaman ang lahat, simula sa umpisa. Sa ilalim ng pundidong ilaw, sa gitna ng amoy ng dagat at pagkabulok, nagsimulang magkwento si Rico Santos. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisisi at takot. Ikinuwento niya kung paano siya nilapitan ni Katrina 5 taon na ang nakalipas. Alam daw nito ang tungkol sa mga utang niya. Alam nito ang tungkol sa sakit ng nanay niya. Inalok siya nito ng isang solusyon. Sabi niya, kailangan ko lang iwanan si Thea. Sabi ni Rico, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mahal na mahal ko si Thea. Pero kailangan ng nanay ko ng pera. At tinatakot ako ng mga pinagkakautangan ko. Sabi ni Katrina, bibigyan niya ako ng pera at ng pagkakataong makapagsimula ulit sa malayo. Ang kailangan ko lang gawin ay iwanan siya ng walang paliwanag. Nakinig lang si Mateo. Ang kanyang mukha ay hindi mababasa sa dilim. Ginawa ko. Patuloy ni Rico. Sumisinghot. Iniwan ko siya. Iniwan ko ang mga anak ko. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Akala ko, tapos na. Pero kamakailan lang, hinanap niya ulit ako. Katrina, tumango si Rico. Sabi niya, kailangan kong tumestigo laban kay Thea sa korte. Kailangan kong sabihin na gusto niyang ibenta ang mga bata. Sabi ko, hindi ko kaya. Pero tinakot niya ako. Sabi niya, kung hindi ako susunod, ipapahanap niya ako sa mga tauhan ni El Diablo. Sabi niya, idadamay niya ang nanay ko, ang anak ko sa tondo. Yumuko si Rico at humagulgol. Tinitigan ni Mateo ang nagdurusa at sirang lalaki sa kanyang harapan. Walang awa, walang galit, tanging isang malamig na determinasyon. Itinuro ni Mateo ang isang maliit na ilaw na kumikislap sa kanyang bulsa sa dibdib, isang digital voice recorder. Uulitin mo ang lahat ng sinabi mo, utos ni Mateo. Tumingala si Rico, ang mukha ay basa ng luha. Para saan? Para sa katotohanan, sagot ni Mateo. At para sa kapakanan ng mga anak mo, ng mga anak natin. Sa mga sumunod na minuto, ikinuwento ni Rico ang lahat. Muli, sa pagkakataong ito, ang bawat salita ay nire-record ang tungkol sa pera, ang tungkol sa plano ni Katrina, ang tungkol sa pananakot, ang pag-amin sa dilim. Pagkatapos, tumayo si Mateo. Ano na ang mangyayari sa akin? Tanong ni Rico. Tiningnan siya ni Mateo. I will handle El Diablo. I will pay for your mother's dialysis. I will provide for your other child. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Rico. In one condition, sabi ni Mateo, ang boses ay matigas na parang yelo. Lalayo ka. Hindi ka na magpapakita kailanman kay Thea o sa mga bata. You will disappear. Do you understand? Mabilis na tumango si Rico. Opo, sir. Pangako. Tumalikod si Mateo at nagsimulang maglakad palayo. Hawak ang recording na magbabago sa lahat. Hindi niya nilingon si Rico. Para sa kanya, si Rico Santos ay isang multo na lamang ng nakaraan. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, tumingala siya sa langit. Ang mga ulap ay nagsisimulang humawi. At ang buwan ay dahan-dahang lumitaw, nagbibigay liwanag sa madilim na pier. Ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay na. Tumingin siya sa direksyon ng Del Fuego Tower. Ang toreng sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan at sa mga kasinungalingang bumalot sa kanyang buhay. Oras na para tapusin ang palabas. Ang silid ng korte para sa apela ay mas maliit, mas formal, at mas nakakapanikip ng dibdib. Para kay Thea, ito ay parang isang entablado kung saan ipapakita ang huling yugto ng kanyang pagkawasak. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang public attorney. Ang mga kamay ay magkayakap sa kanyang kandungan para pigilan ang panginginig.
Ang bawat paghinga niya ay mababaw. Ang bawat tibok ng puso ay isang pagpapaalala ng kanyang pagkatalo. Sa kabilang panig, ang kampo ng Del Fuego ay puno ng kumpiyansa. Si Katrina Velasco ay nakasuot ng isang eleganteng puting bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos. Mukha siyang isang anghel na handang kunin ang nararapat sa kanya. Katabi niya si Doña Elvira, na may matigas at mapagwaging ekspresyon, at sa tabi nila, si Mateo. Tahimik lang ito. Seryoso. Mula nang magkita ang kanilang mga mata noong araw na iyon sa korte, hindi na ulit sila nagkausap. Ang pangako nito, magtiwala ka sa akin, ay parang isang malayong pangarap na lamang. Ano pa ba ang magagawa niya? Tapos na ang laban. Nagsimula ang hearing. Inulit ng mga abogado ni Mateo ang kanilang mga argumento. Ipininta muli si Thea bilang isang pabayang ina, gamit ang testimonya ni Rico bilang kanilang alas. Your Honors, the evidence is clear. Pagtatapos ng kanilang abogado, the lower court made the right decision. We rest our case. The defense may now present their arguments. Sabi ng isa sa mga hukom. Tumayo ang abogado ni Thea. Sinubukan nitong ipaglaban ang kanyang panig, ngunit ang lahat ng kanyang sinabi ay parang mahinang hangin laban sa isang pader na bato. Wala na po kaming idadagdag pa, Your Honor. Malungkot na sabi ng abogado. Akmang pupukpukin na ng hukom ang gavel. Nang isang boses ang bumasag sa katahimikan. Your Honors, sabi ni Mateo, tumatayo. Mayroon po akong idadagdag. Ang lahat ng mata sa silid ay napunta sa kanya. Maging ang sarili niyang mga abogado ay nagulat. Si Katrina ay tumingin sa kanya. Nagtataka. Mr. Del Fuego, you are the petitioner. Your counsel has already rested your case, sabi ng punong hukom. I understand, Your Honor. Sagot ni Mateo. Ang boses ay matatag at malinaw. But I would like to be called to the witness stand as a witness for the defense. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Si Thea ay napatingin kay Mateo, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Si Katrina ay biglang namutla. This is highly irregular, sabi ng hukom. Pero ang pag-usisa sa kanyang mukha ay hindi maitago. Very well, Mr. Del Fuego, please take the stand. Dahan-dahang naglakad si Mateo papunta sa witness stand. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat hakbang ay papalayo sa mundong kanyang ginagalawan at papalapit sa katotohanang matagal nang nakatago. Nang makaupo siya, tiningnan niya si Thea. Isang tingin na puno ng pagsisisi at determinasyon. Mr. Del Fuego, what do you wish to present to this court? The truth, Your Honor, sabi ni Mateo. Inilabas niya ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa. I would like to present a new piece of evidence, a recorded confession. Objection! Sigaw ng abogado ni Mateo. This was not part of the discovery. Overruled, sabi ng hukom. Let's hear it. Pindot ni Mateo ang play button. Sa simula, tanging ingay lang ng hangin at alon ang maririnig. Pagkatapos, isang basag at nanginginig na boses ang pumuno sa tahimik na silid. Ang boses ni Rico Santos. Sabi niya, kailangan ko lang iwanan si Thea. Bibigyan niya ako ng pera. 500,000 piso. Galing kay Katrina Velasco. Sa bawat salita, ang mukha ni Katrina ay lalong namumutla. Hinawakan niya ang braso ni Mateo. Sinusubukang patigilin ito, pero hindi siya pinansin ni Mateo. Tinakot niya ako. Sabi niya, kailangan kong tumestigo laban kay Thea. Sabihin na gusto niyang ibenta ang mga bata. Sabi niya, kung hindi ako susunod, idadamay niya ang nanay ko. Ang pag-amin ay nagpatuloy. Bawat detalye ng panloloko at pananakot ay isiniwalat. Ang buong korte ay nakikinig. Hindi makapaniwala.
Si Thea ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsisimula nang tumulo, hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pagkabigla at pag-asa. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Si Doña Elvira ay nakatingin sa sahig, tila tumanda ng 10 taon. Si Katrina naman ay nanginginig. Ang kanyang perpektong ayos ay nagulo na. That's a lie. It's fabricated. Sigaw ni Katrina, tumatayo. Tumingin si Mateo sa kanya. Hindi na may pagmamahal o pagkakaibigan, kundi may awa at pagkadismaya. I have the bank records to prove the transfer, Katrina. It's over. Pagkatapos, humarap si Mateo sa mga hukom. Your Honors, I was deceived. We were all deceived. The woman who deserves to be on trial here is not Althea Reyes. Tumingin siya kay Katrina. It's her. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tumingin ng diretso kay Thea. Ang kanyang susunod na mga salita ay hindi para sa korte, kundi para sa kanya lamang. I withdraw my petition for sole custody. Deklara niya, ang boses ay puno ng emosyon na ngayon lang niya ipinakita. Althea Reyes is a good mother. She is the only mother my children need. At mula sa araw na ito, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat na maging ama nila sa tabi niya. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Thea. Ang lahat ng galit, lahat ng sakit ay biglang natunaw, napalitan ng isang damdaming hindi niya inaasahan. Ang gavel ng hukom ay pumukpok. Ang tunog ay malakas at pinal. The decision of the lower court is hereby reversed. Full custody is granted back to Miss Althea Reyes. Tapos na, nanalo siya. Hindi na napigilan ni Thea ang sarili. Tumayo siya. Ang mga binti ay nanginginig pa rin. At tumakbo. Hindi palayo, kundi papalapit. Papalapit kay Mateo. Sa gitna ng korte, sa harap ng lahat, niyakap niya ito ng mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at humagulgol. Sa wakas, ang lahat ng pinigil niyang emosyon ay bumuhos. Naramdaman niya ang mga braso ni Mateo na yumakap pabalik sa kanya, mahigpit at nagbibigay proteksyon. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na mag-isa siya. Salamat. Bulong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Salamat. Ilang buwan na ang lumipas mula ng araw na iyon sa korte. Ang ingay ng gavel, ang hagulgol ni Katrina, ang mga flash ng kamera, lahat ng iyon ay unti-unti nang nagiging isang malayong alaala para kay Thea. Ang bigat sa kanyang dibdib na halos 2 taon niyang pinasan ay napalitan ng isang gaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi na sila nakatira sa masikip na bahay sa Barangay Marilag. Isang linggo pagkatapos ng hearing, dinala sila ni Mateo sa isang maliit pero disenteng bungalow sa isang tahimik na subdivision. May 3 kwarto ito, isang maliit na hardin sa likod, at higit sa lahat, isang bubong na hindi tumutulo. Sa simula, hindi ito matanggap ni Thea. Pakiramdam niya ay isa itong bayad pinsala, isang transaksyon pa rin. Pero iginiit ni Mateo, hindi ito para sa iyo, Thea. Sabi nito sa kanya noon, ang mga mata ay seryoso. Hindi rin ito para sa akin, para ito sa kanila. Tinuro nito ang 6 na batang masayang naghahabulan sa bakuran. They deserve a safe place to live. Hayaan mo akong ibigay yun sa kanila, please. Pumayag siya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niya. Ang buhay ay nagbago. Si Mateo ay naging isang palagiang presensya sa kanilang buhay. Pero hindi sa paraang inaasahan ni Thea. Hindi siya mayabang. Hindi siya nag-uutos. Siya ay naroroon lang. Tuwing Sabado ng hapon, darating siya para tulungan si Lito sa kanyang math homework, isang subject na kinaiinisan ng bata. Matiyaga si Mateo, kahit paikot-ikot na ang mga mata ni Lito sa hirap. Minsan,
Nadadatnan na lang sila ni Thea na parehong nakatulog sa mesa, napapaligiran ng mga papel na puno ng numero. Tinulungan din niya si Maya na makahanap ng isang ligtas na part-time job sa isang coffee shop na malapit sa bago nilang bahay. Para hindi ka na mag-alala, sabi ni Mateo kay Thea. Hindi niya lang binigyan ng pera. Binigyan niya ng dignidad at responsibilidad ang kanyang panganay at ang kambal. Para sa kanila, siya ay si Papa Teo, ang tagabasa ng kwento bago matulog, ang tagakarga kapag pagod na silang maglakad, ang tagabuhat para maabot ang mga bayabas sa puno. Unti-unti, ang pader na itinayo ni Thea sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Nakikita niya ang sinseridad sa mga mata ni Mateo. Nakikita niya ang pagod nito pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, pero pinipilit pa ring makipaghabulan sa mga bata. Nakikita niya kung paano nito tinitingnan ang 6 niyang anak, hindi 2, kundi 6 na may parehong pag-aalaga. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan, pumasok si Mateo sa kusina. Galing ito sa paglalaro ng basketball kasama sina Lito at Jose. Pawis na pawis ito, pero nakangiti. Ang bango niyan, sabi nito. Sumisilip sa niluluto niyang tinola. Paborito ko yan. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Thea. Isang bagay na hindi niya naisip na gagawin niya. Gusto mo bang dito ka na maghapunan? Tanong niya. Medyo nahihiya. Natigilan si Mateo. Tumingin ito sa kanya. Nagulat. Talaga? Okay lang? Tumango si Thea. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oo naman. Mukhang kulang pa nga itong niluto ko para sa inyo. Ang hapunan na iyon ay simple lang. Walang mamahaling kubyertos o magagarang pagkain, isang kaldero ng mainit na tinola, isang plato ng bagong saing na kanin, at 7 nagugutom na bata. Pero para kay Mateo, nasanay sa tahimik at malalamig na hapunan sa mansyon, ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Pagkatapos kumain at mapatulog ang mga bata, nagtimpla si Thea ng kape. Umupo silang dalawa sa maliit na beranda. Pinapanood ang mga bituin. Salamat sa lahat, Teo. Basag ni Thea sa katahimikan. Tumingin sa kanya si Mateo. Ako dapat ang magpasalamat, Thea. Binigyan niyo ng kulay ang mundo kong puro itim at puti. Pero, ang dami mong isinakripisyo, sabi ni Thea. Nabasa niya sa balita. Kinansela ang kasal nila ni Katrina. May mga kasong isinampa laban dito. Ang pamilya Del Fuego ay dumaan sa isang malaking eskandalo. Hindi sakripisyo ang pagpili sa tama, sagot ni Mateo. At, sorry din, sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo at sa mga bata. Kung mababalik ko lang ang oras, umiling si Thea. Tapos na yon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Nagkaroon ng komportableng katahimikan sa pagitan nila. Hindi na ito ang katahimikan ng dalawang magkaaway, kundi ng dalawang taong nagsisimulang magkaintindihan. Nang akmang magpapasalamat muli si Thea, isang anino ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang babae. Matandang babae, nakasuot ng simpleng bestida, walang alahas, walang bodyguard na nakasunod. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Maging si Mateo ay nagulat at napatayo. Si Doña Elvira, dahan-dahang binuksan ng matanda ang gate at pumasok sa kanilang hardin. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanila. Ang dating reyna na may matikas na tindig ay tila nangayayat at yumukyok. Tumingin ito kay Thea, hindi na may pagmamataas, kundi may isang bagay na kahawig ng pagsisisi. Yumuko ito ng bahagya. Pwede ba tayong mag-usap, iha? Ang hangin sa beranda ay biglang bumigat. Nakatayo si Doña Elvira sa kanilang hardin. Ang anino nito ay mahaba sa ilalim ng ilaw mula sa poste. Ang babaeng dati ay tinitingala ni Thea sa mga pahayagan at TV bilang isang makapangyarihang matriarch.
ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan na parang isang ordinaryong matandang babae, dala-dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ma'am! Iyon lang ang nasabi ni Thea. Si Mateo ang unang nagsalita. Mom, what are you doing here? May halong pag-aalala at pagtataka sa kanyang boses. Hindi pinansin ni Doña Elvira ang anak. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay wala ng talim ng paghuhusga, ay nakatuon lamang kay Thea. Hindi ako naparito para manggulo, sabi ng matanda. Ang boses ay mahina at medyo paos. Naparito ako para humingi ng tawad. Natigilan si Thea. Ang salitang tawad ay hindi isang salitang inaasahan niyang maririnig mula sa mga labi ni Doña Elvira del Fuego. Pinapasok niya ito. Nag-alok siya ng upuan. Umupo ang matanda. Ang mga kamay ay nanginginig na nakapatong sa kanyang kandungan. Si Mateo ay nanatiling nakatayo sa isang sulok. Nagmamasid. Hinahayaan ang dalawang babae sa kanyang buhay na ayusin ang kanilang gusot. Alam ko, walang kapatawaran ang mga ginawa ko sa'yo. Simula ni Doña Elvira, nakayuko. Ang mga kasinungalingan sa korte. Ang mga pananakot. Pinalaki ko ang aking anak sa isang mundong walang puwang para sa pagkakamali, kung saan ang pangalan at yaman ang pinakamahalaga sa lahat. Tumingin ito kay Thea. At sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang mga luha sa mga mata ng matanda. Pero hindi mo alam ang buong kwento, iha. Hindi mo alam kung bakit ako naging ganito. Huminga ng malalim si Doña Elvira, na parang naghahanda para sa isang napakabigat na pag-amin. Bago ako naging isang Del Fuego, ako ay si Elvira Santos. Isang simpleng babae mula sa probinsya. Walang-wala. Nagkaroon ako ng unang pag-ibig. At nagbunga ang pag-ibig na yon. Napatingin si Mateo sa kanyang ina. Gulat. Hindi niya alam ang bahaging ito ng kanyang buhay. Nagkaroon ako ng anak na lalaki. Si Ricardo, ang aking panganay. Pero iniwan kami ng kanyang ama. Mag-isa kong itinaguyod ang aking anak. Katulad mo, Thea, kumakapit ako sa patalim. Ginagawa ang lahat para lang may maipakain sa kanya. Ang boses ng matanda ay nabasag, pero hindi naging sapat. Nagkasakit siya. Pulmonya. Wala akong pera para sa doktor. Wala akong pera para sa gamot. Nilibot ko ang buong baryo. Lumuhod, nagmakaawa, pero walang tumulong sa akin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Doña Elvira. Namatay ang anak ko sa aking mga bisig. Namatay siya dahil sa kahirapan. 5 taong gulang lang siya. Parang isang kutsilyo ang tumusok sa puso ni Thea. 5 taong gulang. Kasing edad ng kanyang kambal. Nangako ako sa sarili ko noong araw na iyon, patuloy ng matanda. Nangako ako na hinding-hindi na muling mangyayari iyon sa dugo ko. Na hinding-hindi hahayaan ng pera o ng kakulangan nito na kunin ang mahal ko sa buhay. Kaya nang makilala ko ang ama ni Mateo, ginawa ko ang lahat para maging isang Del Fuego. Itinuring ko ang pera at kapangyarihan bilang isang pader, isang proteksyon. Naging matigas ako. Naging malupit dahil sa isip ko, iyon ang tanging paraan para hindi na maulit ang nakaraan. Tumingin ito ng diretso kay Thea. Nang malaman ko ang tungkol sa kambal, ang nakita ko lang ay ang panganib. Ang kahirapan na pumatay sa aking unang anak. Hindi ko nakita ang pagmamahal mo. Hindi ko nakita ang sakripisyo mo. Ang nakita ko lang ay ang multo ng aking nakaraan. At sa takot ko, sinaktan kita. Patawarin mo ako, iha. Sabi ni Doña Elvira. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Patawarin mo ang isang ina na nagkamali dahil sa sobrang takot. Si Thea, na naghanda ng sarili para sa galit, ay nakaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahan pag-unawa. Hindi niya nakikita ngayon ang isang malupit na donya. Ang nakikita niya ay isang ina na nawalan ng anak. Isang babaeng nasaktan ng husto
at ginugol ang buong buhay niya sa pagtatayo ng mga pader para lang hindi na masaktan muli. Dahan-dahan, lumapit si Thea. Umupo siya sa tabi ni Doña Elvira at marahang hinawakan ang nanginginig nitong kamay. Ang kamay na dati ay nag-utos na wasakin siya, ay ngayon ay marupok at malamig. Naiintindihan ko po, mahinang sabi ni Thea. Ang sarili niyang mga mata ay nag-uumpisa na ring mamasa bilang isang ina. Naiintindihan ko po ang takot na mawalan ng anak. Tumingala si Doña Elvira. Ang mga mata ay puno ng gulat at pasasalamat. Sa isang simpleng pangungusap, binigyan siya ni Thea ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang pera. Ang pag-unawa. Tumayo si Mateo mula sa kanyang kinatatayuan. Lumapit siya sa kanyang ina at marahang hinaplos ang balikat nito. Tumingin siya kay Thea. Ang mga mata ay nagsasabi ng isang pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Sa sandaling iyon, ang tatlong taong pinaghiwa-hiwalay ng galit at pera ay nagsisimulang mahanap ang daan pabalik sa isa't isa. Gusto niyo po bang makita ang mga bata? Alok ni Thea. Tulog na po sila, pero pwede niyo po silang silipin. Tumango si Doña Elvira. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Dinala ni Thea ang matanda sa isa sa mga kwarto. Doon, sa ilalim ng dim light ng isang maliit na lampshade, mahimbing na natutulog ang kambal na sina Angelo at Angela. Magkayakap, ang kanilang mga mukha ay payapa. Walang kamalay-malay sa bagyong pinagdaanan ng mga matatanda para sa kanila. Pinanood ni Doña Elvira ang kanyang mga apo. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Angela. Isang haplos na puno ng pagmamahal at pagsisisi. Kamukhang kamukha sila ni Mateo noong bata pa siya, bulong ng matanda, at kamukha rin sila ng kuya niya. Nang gabing iyon, umalis si Doña Elvira na may bagong kapayapaan sa kanyang puso. At naiwan si Thea na may bagong pag-unawa. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng naglaho na palitan ng habag. Pagbalik nila sa beranda, tumingin si Mateo kay Thea. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi niya. For years, I saw my mother as a cold, controlling woman. Ngayon ko lang naintindihan. You healed a part of my family tonight, Thea. Pinatawad mo na rin ba siya? Tanong ni Thea. Tumango si Mateo. Paano ko hindi siya patatawarin kung ikaw nga na mas sinaktan niya ay nagawa siyang intindihin? Ngumiti si Thea. Siguro, lahat tayo ay may mga sugat na kailangan lang ng tamang panahon para maghilom. Tumayo si Mateo at lumapit sa rehas ng beranda, nakatanaw sa madilim na hardin. Nung isang araw, nagpunta ang mga bata sa mansyon. Biglang sabi niya, "Ayaya sila ni Mama." Sa una, natakot ako. Pero pagdating ko, nakita ko silang lahat na nagtatawanan sa sala. Talaga? Oo. Ipinakita ni Mama ang mga lumang picture album. At sa unang pagkakataon, ang malaki at malungkot na bahay na iyon ay napuno ng ingay. Ang buhay. Humarap si Mateo kay Thea. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Thea, may gusto sana akong itanong. Kinabahan si Thea. Gusto kong imbitahan kayo, ikaw at ang 6 na bata. Maghapunan tayo sa mansyon sa Sabado. Hindi bilang bisita, kundi bilang pamilya. Tinitigan ni Thea si Mateo. Ang mansyon ng Del Fuego. Ang lugar na dati ay sumisimbolo sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Ngayon, inaalok ito sa kanya bilang isang tahanan. Ang pagpapatawad kay Doña Elvira ay isang bagay. Ang pagpasok sa mundo nito ay iba na. Handa na ba siya? Handa na ba ang mga anak niya? Ngumiti siya. Isang tunay at panatag na ngiti. Sige, papunta na rin naman tayo doon, hindi ba? Ang mansyon ng Del Fuego ay hindi isang bahay. Ito ay isang monumento ng kapangyarihan na gawa sa marmol
at salamin. Ang bawat sulok ay perpekto. Ang bawat muwebles ay antigo at nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga oil painting ng mga ninuno ni Mateo, mga lalaki at babaeng may seryosong mukha at mapanuring mga mata. Dito lumaki si Mateo. Sa gitna ng karangyaan, pero sa loob ng isang malamig at tahimik na kahon, ang hapagkainan nila ay laging mahaba, pero madalas ay tatlo lang sila ng kanyang mga magulang, kumakain sa katahimikan na binabasag lang ng tunog ng mga kubyertos. Ngayong gabi, ang lahat ng iyon ay nagbago. Pagpasok pa lang ng van na sinasakyan ni Thea sa dambuhalang gate, narinig na ni Mateo ang ingay. Wow! Ang laki! Sigaw ni Lito. Parang kastilyo. May kabayo ba dyan? Tanong ni Jose. Pagbaba nila, 6 na pares ng maliliit na paa ang agad na nagtakbuhan sa malawak na hardin. Ang kanilang mga sigawan at hagik-gikan ay umalingaw-ngaw sa paligid, mga tunog na hindi pa kailanman narinig sa loob ng mga pader na iyon. Nakatayo si Thea sa tabi ni Mateo. Medyo nahihiya. Pinapanood ang kanyang mga anak na parang nakawala sa isang hawla. Pasensya ka na sa kanila, sabi ni Thea. Ngayon lang sila nakakita ng ganito kalaking bakuran. Ngumiti si Mateo. Huwag kang mag-alala. This house needs this. Kailangan ng bahay na ito ang ingay nila, ang buhay na dala nila. Sinalubong sila ni Doña Elvira sa malaking pinto. Wala na ang dating tigas sa mukha nito. Napalitan ito ng isang ngiti, isang tunay, at mainit na ngiti habang pinapanood niya ang kanyang mga apo. Lola! Sigaw ng kambal at tumakbo para yakapin ang kanyang mga binti. Yumuko si Doña Elvira at niyakap sila pabalik. Welcome home mga apo. Sa hapagkainan, ang dating mahaba at malungkot na mesa ay puno na ngayon. Si Jose ay may natapong juice sa puting mantel. Si Nena ay kinukwento ng malakas ang tungkol sa bago niyang project sa school. Si Lito ay nakikipag-agawan ng huling piraso ng manok kay Angelo. Magulo, maingay, at para kay Mateo, ito ang pinakaperpektong sandali ng kanyang buhay. Nakita niya si Thea, nakikipagtawanan sa isang biro ni Maya. Nakita niya ang kanyang ina, matiyagang pinupunasan ang bibig ni Angela. Ang mga seryosong mukha sa mga oil painting sa pader ay tila hindi na nakakatakot. Para bang sinasabi nila, sa wakas, pagkatapos kumain, ang mga bata ay nagtakbuhan sa sala. Ang mga mamahaling throw pillow ay ginawa nilang fort. Ang mga antigong figurin ay maingat na inilipat ni Doña Elvira sa mas mataas na lugar. Habang natatawa, halika, sabi ni Mateo kay Thea. Dinala niya ito sa lugar na hindi pa niya kailanman pinapuntahan sa iba. Isang lugar na puno ng mga puting rosas, ang paborito ng kanyang yumaong ama. Ang ganda dito, sabi ni Thea. Hinahaplos ang isang bulaklak. Dito ako pumupunta kapag nalulungkot ako, pag-amin ni Mateo. Noong bata ako, dito ako nagtatago. Tahimik kasi. Tumingin siya sa paligid. Pero ngayon, parang mas gusto ko na yata ang maingay. Humarap siya kay Thea. Ang ilaw mula sa buwan ay nagbibigay liwanag sa mukha nito. Ang babaeng dati ay itinuring niyang isang problema, ay ngayon ay ang solusyon sa lahat ng hindi niya alam na kulang sa kanya. Thea, simula niya, ang puso ay biglang bumilis. Noong una kitang makilala, ang tingin ko sa iyo ay isang responsibilidad. Pagkatapos, isang kalaban. Ngayon, hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag. Hindi mo kailangan ipaliwanag, Teo? Sagot ni Thea. Ang mga mata ay malambot. Nararamdaman ko. Gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo, sabi ni Mateo. Ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi lang bilang Papa Teo na bumibisita, hindi lang bilang taga-suporta, gusto kong umuwi sa inyo gabi-gabi. Gusto kong magising sa umaga na naririnig ang ingay nila.
Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Thea. Hindi ito isang engrandeng proposal na may singsing. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang pag-aalay, Thea Reyes, sabi niya, habang nakatingin sa mga mata nito, hayaan mo akong maging bahagi ng buhay ninyo. Habang buhay, hayaan mo akong maging ama sa mga anak mo at maging at tahanan mo. Hindi sumagot si Thea gamit ang mga salita. Dahan-dahan din siyang lumuhod para magbantay sila. Hinawakan niya ang pisngi ni Mateo. Sa kanyang mga mata, nakita ni Mateo ang sagot na matagal na niyang hinihintay. Isang sagot na nagsasabing, hindi na sila dalawang magkaibang mundo. Sila ay iisang tahanan na. Nakaluhod si Mateo del Fuego sa kanyang harapan, sa gitna ng hardin ng mga puting rosas, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kahinaan at sinseridad na hindi pa kailanman nakita ni Thea sa sinumang lalaki. Hindi siya nag-aalok ng singsing o ng kayamanan. Ang inaalok niya ay ang kanyang sarili, isang tahanan. Hindi sumagot si Thea. Gamit ang mga salita, dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa magkabilang pisngi ni Mateo. Naramdaman niya ang init ng balat nito, ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Ang lalaking minsan ay kinatakutan niya. Ang lalaking minsan ay kinamuhian niya. Ang lalaking halos sumira sa kanya. At ngayon, ang lalaking buong pusong nag-aalay na buuin siyang muli. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Thea. Isang ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang ngiting puno ng pagpapatawad, pagtanggap, at isang bagong umuusbong na pag-ibig. Dahan-dahan siyang tumango. Pagkatapos ay hinila niya ito patayo. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa yakap nilang iyon, sa gitna ng tahimik na hardin, habang ang masasayang sigawan ng mga bata ay maririnig sa di kalayuan, ang kanilang dalawang nasirang mundo ay sa wakas ay naging isa. Ilang buwan pa ang lumipas. Ang dating malaki at tahimik na mansyon ng Del Fuego ay hindi na kailanman naging pareho. Ang mga dingding na dati ay pinalamutian lamang ng mga seryosong larawan ng mga ninuno ay may mga bago ng palamuti. Mga crayon drawing ng bahaghari na gawa ni Nena. Isang star na gawa sa foil na project ni Jose. Isang malaking papel na may 8 stick figures na magkakahawak kamay at may nakasulat sa itaas, ANG, 18 Pamilya. Ang katahimikan ay isang bagay na lamang ng nakaraan. Ngayon, ang mga pasilyo ay puno ng tunog ng maliliit na paa na naghahabulan, ng tawa, ng paminsan-minsang pag-iyak at ng boses ni Doña Elvira na nagsasabing, dahan-dahan lang. Mga apo, nakatayo si Thea sa may pintuan ng malawak na dining hall. Pinapanood ang eksena sa kanyang harapan. Ang mahabang mesa na dati ay kinakatakutan niya ay ngayon ay ang sentro ng kanyang mundo. Nasa isang dulo si Mateo, sinusubukang kumbinsihin si Lito na ubusin ang gulay nito. One more bite, champion, for muscles. Sa kabilang dulo, si Doña Elvira ay matiyagang nagbabasa ng isang fairy tale book para kay Angela at Jose, na parehong nakasubsob sa kanyang magkabilang balikat, inaantok na. Si Maya naman ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa coffee shop, habang si Nena ay ipinagmamalaki ang nakuha niyang star sa kanyang test paper. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Thea. Isang hiningang hindi niya namalayang matagal na pala niyang pinipigil. Dito, sa gitna ng ingay, sa gitna ng masayang gulo, sa wakas ay nahanap niya ang kanyang katahimikan, ang kanyang kapanatagan. Nay, tapos na po ako, sabi ni Angelo. Ipinapakita ang kanyang malinis na plato. Very good, anak, sabi ni Thea. Ginugulo ang buhok nito. Umupo siya sa bakanteng silya sa tabi ni Mateo. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Isang ngiting nagsasabing welcome home. Sa ilalim ng mesa,
Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang kanyang kamay at pinisil ito ng marahan, isang sikretong sumpaan, sa gitna ng masayang pamilya. Tiningnan ni Thea ang mga mukha sa paligid ng mesa. Ang kanyang 6 na anak, na ngayon ay may isang lola na nagmamahal sa kanila at isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanila. Tiningnan niya si Mateo, ang lalaking natutong ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga sandaling tulad nito. Naalala niya ang kanyang sarili noon, isang ina na mag-isang lumalaban, takot, at halos sumuko na. Hindi niya kailanman naisip na ang landas na puno ng luha at sakit ay magdadala sa kanya dito. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Ito ay binuo mula sa mga pagkakamali, pinagtibay ng pagpapatawad, at pinatunayan ng mga sakripisyo. Hindi ito isang pamilyang isinilang mula sa dugo. Ito ay isang pamilyang pinili. Pinisil ni Thea pabalik ang kamay ni Mateo. Tumingin sila sa isa't isa. At sa kanilang mga mata, ang pangako ng isang panghabang buhay na pagsasama ay nabuo isang kinabukasang puno ng mas marami pang maingay na hapunan, mga drawing sa pader, at walang katapusang pagmamahal. Dahil sa wakas, silang lahat ay nakauwi na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Mateo mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Kasama ninyo akong umiyak sa mga pagsubok ni Thea. Naramdaman ko ang unti-unting pagbabago sa puso ni Mateo at naging saksi sa kapangyarihan ng pagpapatawad at pag-asa. Sana'y napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kanilang istorya. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pagpiling magmahal ng walang kondisyon. Isang patunay na ang bawat sugat ay may kakayahang maghilom at ang pag-asa ay laging masusumpungan kahit sa pinakamadilim na gabi. Kung ang kuwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig. Nagmamahal, pusong muling umiibig.